Hello guys, welcome to 5th generation Abby Shop. And now we're gonna do a video testing and a quick review of this Crossman Phantom P10 upon request of Sir or Ma'am Itel Parayan Tiamzon of Santa Rosa, Laguna. Okay? Welcome to 5th generation Abby Shop. We're gonna do a video testing and a quick review. Shout out po. So, before natin siya buksan, this Crossman Phantom P10 ay may kasamang CO2 cartridge. So, kung gusto niyo pong, sa mga gusto pong mag-avail ng unit, specifically the Crossman Phantom, it comes with the 12 grams or the 12G CO2 cartridge. This is Action Sports Game ESG brand. So, meron na siyang kasamang 5 piraso for free. And also comes with the premium grade 350 counts or 350 shots caliber 4.5mm steel air gun shot or the steel BBs. And this is zinc plated and ultra smooth. This is Daisy brand. Okay, 4.5mm steel BBs. Okay, and of course it also comes with the silicone oil. And now this is the unit. No, this is the box of the unit. Ayan, Crossman Phantom semi-automatic pistol. This is CO2 powered airgun pistol by Crossman. Ayan. Ito yung specs. Ayan. The mechanism is a repeater. And the power source is yun nga 12G CO2. This is the CO2 12G. Okay, you can use other brand but mas maganda ang gagamitin is Crossman or somewhat ESG, no? And then the caliber is 4.5mm steel BBs. So this is the steel BBs. I have here a sample of a steel BBs. So this is the 4.5mm steel BBs. Okay. Ito po yung ginagamit sa airgun. Mostly sa airgun pistol. Ito po yung ginagamit. This is steel BBs. Okay. And this is the 6mm plastic BBs na ginagamit po sa airsoft pistol. Okay? So, meron po silang pagkakaiba. Okay? This is for airsoft and this is for airgun. Okay? Steel talaga siya. Meron tayong magnet dito. Yan. Okay, dumidikit siya sa steel. Okay? And yung kasi, syempre, yung plastic BBs, hindi yan dumidikit dahil plastic talaga yan. Plastic BBs yan. Okay? So, this is the BBs for the airsoft and this is the steel BBs for the airgun. Okay? So, ito po yun. This is the 4.5mm steel BBs. Okay? Okay. Now, ano pa ba? Capacity niya, okay, the load capacity is 20 rounder. Yan yung weight is 1.10 pounds. Magaan siya kasi full synthetic. Full polymer siya, slide in the frame. Then, yung length niya is 6.9 inches. The barrel is smooth bore. And yung sight niya is fixed notch and blade. And then, yung safety is on the slide. So, pakita ko lang sa inyo, no? Sana natin. It also comes with the
target. Yan. I think 5 piraso to. Okay, 5 pieces na target. Okay, tabi lang natin to. And also comes with the owner's manual. Of course, the owner's manual. The instruction manual. And how to handle and maintenance of your airgun pistol. Andyan na yan. And also comes with copperhead. Steel BBs. And copperhead. Bukod sa free na 350 shots, also comes with out of the box 200 shots na steel BBs. Okay, also comes with the eye protection glass and the unit. Okay, so ito po yung safety. Yan, yung nasa slide. Ayan. Ayan po. So, F, ayan, mapapansin nyo po, F stands for fire and S stands for safety. So, naka-safe siya. Hindi siya papatok. Okay, and then kung i-activate mo yung fire, ayan. Okay. Dahil wala siyang CO2, ang CO2 naman, this is the magazine, no? This is 20 rounder. Okay, 20 rounder, pero the maximum recommended load for this magazine is 10 rounds. Okay, 10 rounds lang. Para, yung spring kasi malambot. Okay, load natin ng 10 rounds. Okay, pwede nyong isagad yung spring sa dulo. Yan. Maglalak naman siya. Sa dulo, maglalak. And then, tsaka kayo maglo-load dito sa may bungad. Okay? And then, takpan nyo po, etong butas na to, takpan nyo po yan. Yan, takpan nyo po, para hindi lumabas yung bala. Okay, and then ito, push nyo lang, angat yan. And then, magre-release na yung spring, marirelease na siya. Then, kailangan nyo pong takpan dito, kasi pag hindi nyo po tinakpan dyan, at nirelease nyo yung spring, lalabas yung bibis, magtatalsikan po yun, yung bala. Okay? So, tabi muna natin yan. Now, tatanggalin ko yung cover. Yan. And dito tayo maglo-load ng CO2. Okay? So, kaya po siya merong silicone oil dahil napaka-importante po nitong silicone oil sa mga, sa valve, sa O-rings, sa CO2, yan. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa P10, kasi ano po siya non-blowback. So, ibig sabihin po ng non-blowback, hindi po naglalaro itong slide. Hindi rin po ito kinakasa. No? Pagka-load ng CO2, load ng magazine, and then you're good to go. Ready to fire na siya. Okay? So, again, hindi po siya blowback. So, ang kagandahan lang ng mga non-blowback na mga pistol, less yung maintenance. Okay, unang-una, less yung maintenance. And then, pangalawa, walang gaanong ma-wear and tear sa internals. Kasi non-blowback po siya. So, yun yung isa sa mga reason kung bakit nagustuhan ko rin yung P10. Okay? So, kahit na full synthetic siya, kahit na plastic siya, no? Kaya siya magaan, no? 1.10 pounds lang, no? Kaya siya magaan. Dahil plastic siya, all over, pati slide, frame, plastic. Pero yung power niya is solid talaga. Solid po talaga siya, no? Kaya nagustuhan ko rin talaga yung etong P10 na to, okay? So, now, before kayo maglagay ng CO2, lagyan nyo po ng oil yung tip, okay?
yung tip ng CO2 cartridge. Lagyan nyo po ng konting oil. Ayan. And then, lagyan nyo rin po itong valve. Yung part na yan. Okay, lagyan nyo rin po yan ng oil. Konti lang. Ayan. Every time po na maglalagay kayo ng CO2, lagyan nyo po ng oil. And then, kapag i-release nyo po yung CO2, lagyan nyo po ulit ng oil. Ngayon, pag hindi nyo po gagamitin yung unit, huwag nyo pong babara ng CO2. Okay? Make sure na i-release nyo yung CO2 pag i-stack nyo siya. No? Kailangan pong i-release yung CO2. But, before nyo i-release yung CO2, make sure na paubos na rin yung CO2 o wala ng laman. Kasi baka mamaya, pagkalagay nyo, din nakailang shots lang kayo, din tinanggal nyo agad yung CO2. This part kasi ng CO2, once na nailagay nyo na dyan at hinigpitan nyo, magpa-puncture na po yan. Kaya mabubutas po yan. So, pag nabutas na po yan at nirelease nyo, sisingaw na yon. Kumbaga, wala na, sayang lang yung CO2 na nilagay nyo. So, make sure na bago nyo tanggalin yung CO2, pag wala ng laman. Okay? Kasi sayang, pag bagong lagay lang and then tinanggal nyo kaagad. Bagong lagay lang, tapos ilang putok lang, tinanggal nyo kaagad. Sayang po. Kaya may mga ganun po kasi yung mga, especially mga newbie, na hindi pa nila, wala pa isang idea. So, yun po, this is for the benefit, kaya po meron tayong video para po mabigyan ng instruction yung mga newbie, okay? Kung paano po ang tamang paggamit, okay? Now, ilalagay ko na po yung CO2 na nilagyan ko ng oil. Yan. Okay, lalagay ko lang siya. And then, luluwagan ko lang yung lock. Okay. So now, hihigpitan ko po. So, kailangan po, pag hihigpitan nyo po, pigilan nyo yung CO2. Itong part na to, pipigilan nyo. Ayan, katulad yan, pipigilan nyo po para hindi umikot. Kasi pag hinigpitan nyo at hindi nyo pinigilan, once umiikot po siya, hindi po siya nahihigpitan ng maayos. Okay, so pigilan nyo po and then kailangan mabilis po yung pihit. Ayan. Kapag meron na po kayong naririnig na gano'n na parang may sumingaw, ibig sabihin po nun, punctured na yung CO2. Ibig sabihin butas na po yun. Okay? Then, wag nyo pong ihigpitan ng todo. Kapag sa tingin nyo, napansin nyo naman, wala namang sumisingaw, okay na po yun. Huwag nyo pong higpitan lalo. Kasi pwede pong mag-expand yung stopper, yung valve dito sa ilalim. Doon naman po nagkakaroon ng premature leak kasi sobrang higpit. Okay? Saktong higpit lang din po. Okay? So, tingnan natin kung na-puncture na ba. Yun. Okay? Wala naman po siyang bala at walang magazine. Tinest ko lang kung butas na. Okay? So, babalik ko po yung cover. And then, ngayon, ilalagay natin yung magazine. So, dito sa magazine, no, dahan-dahan lang po yung paglagay sa magazine. Then, kasi baka mahulog po yung bibis. And then, lock. Okay? Then, lagay lang natin sa safety. Okay? Kasi hindi pa naman tayo magpa-fire. Okay, so ngayon, iti-test natin. Titingnan natin kung ilan EPS. Okay. Actually, may nagawa na rin akong video nito before. Tinest ko rin siya sa chronograph. Malakas talaga siya. Solid. It was 788 ata yun before na meron din akong na-test na to. Actually, marami na po eh. Marami na pong unit na na-test ko. Marami na rin pong umorder. Dahil malakas talaga, solid talaga. Okay, so ngayon test natin. Titingnan natin ngayon kung ilang EPS. Okay, so this is, nakaset pa siya sa 6mm. Isa-set lang natin yung ating chrono sa 4.5 mm or 4.5 mm
diameter ng ating BBs and the weight or yung mass, yung bigat ng ating BBs ay 0.33 grams. No? Imagine, kahit maliit lang siya. Okay, kahit maliit lang siya pero mabigat. Okay, so pakita ko lang dito sa screen. Sa screen na 4.5 mm yung ating diameter ng ating bala. And the mass or the weight of our BBs is 0.33 grams. Bakit ko po nasabing 0.33 grams? Kasi ang weight natin, ang weight ng BBs is 5.1 grains. So, kinonvert ko lang siya into grams. Okay. So, now, magte-test tayo. Okay. Lagay lang natin so far. So, yun nga, hindi na po siya kinakasa dahil non-blowback siya. Pagkasalpak ng CO2, pagkasalpak ng magazine, and you're good to go. Ready to fire na siya. Okay? Testing. Firing. Yun, 764.8. At malakas talaga siya. 764.8. Yan. Diba? Imagine, 764.8. Okay, isa pa. Error. Isa pa. Error. Isa pa. Okay, 416.8. Bumaba. 432. 313. 427. 432. Okay? So, yung unang putok niya ay 766, no? 768. Okay? So, ngayon, itetest natin siya. Ayan, itetest natin siya sa sa bote. Okay? Para meron lang tayong comparison. Okay? Mas mura siya compare sa Glock 17, no? Yung Umarex. Pero yung power niya solid talaga. Or meron lang tayong comparison between the Glock 17 Umarex and this one. Kasi yung Glock 17 Umarex, tinest ko po yun sa sa Red Horse Beer 246. Okay, 8 rounds yung bala nun. Lagyan natin ng 8 din. 2, 4, 6, 8. Okay? So, titingnan natin ngayon kung mas malakas o mas malaki yung damage niya compare sa Glock 17. Okay? Okay. This one is the cheapest na airgun pistol. Okay? Kung gusto nyo mag-avail, message lang po kayo. Pero solid talaga ang power. Okay? Kaya nagustuhan ko talaga siya. Okay? So ngayon, testing natin. So, ayan. Yan po ang ating target ngayon. Ayan. Solid pa po yan. Walang kabasag-basag. Okay? So, susubukan natin yan ngayon sa Crosman P10 Phantom. Okay? Para lang makita din ni Sir na talagang malakas yung unit niya. Okay? So, lalayo lang tayo. And then, when you do this at home, make sure na gagamit kayo ng iPro kasi nagre-ricochet po yung steel BBs. Okay? So, I'm about 2 meters away from the target. Hindi ganun kalayuan, pero pag pistol kasi, hindi ka naman babaril ng malapitan eh. Ng malayuan eh. Talagang pang malapitan lang ang pistol. Okay, pang short range lang talaga ang pistol, okay? So, dito natin matetest ngayon kung anong damage ang maidudulot nitong Crosman Phantom P10. Ayan. Airgun pistol. Okay? Testing. Layo pa tayo ng konti. Ayan.
Okay. Naka-fire na. Okay. So, ready to fire. Firing. Basag. Grabe. So, ubusin lang natin yung bala. Nakailang shots na ba tayo? 5? 4? 4 or 5? Okay. So, tama na. Nagtalsikan na yung mga bubog. Grabe lakas, guys. Talagang malakas. Solid talaga. Okay, ubusin lang natin yung bala. Yan, wala na. So, pag wala ng bala, iba yung tunog, no? Mapapansin nyo naman, mag-iiba yung tunog pag wala ng bala. Though, hindi nyo malalaman kasi dahil hindi siya nag-open chamber, pero malalaman nyo na lang sa tunog. Okay? So, yun po. Pakita ko lang yung damage. Talagang massive damage. Yan. Makapal na po yung bote. Makapal po yung makapal na klase po yung bote na yan. Kasi Red Horse Beer yan. So, tingnan nyo naman. Kita nyo naman yung damage na talagang hindi siya uubra kay Crossman Phantom P10. Okay? So, yun lamang po. Nakita nyo naman po kung gaano kalakas ang inyong unit. So, ito na po ang inyong Crossman Phantom P10. Okay, ready to ship, bound to, saan ba to? Okay, Sir Ma'am. Tingnan na natin yung details. Kay Sir, di ko alam kung babae to or lalaki eh. Sir Ma'am Ethel Parayan Tiamzon o Laguna. Okay? Ready na po ang inyong unit. The Crossman Phantom P10. Okay? If you have more question, message lang sa aming page. 5th Generation Hobby Shop. So, yun lamang po, ma'am, sir. Thank you and have a nice day.